Balikan natin yung gifts. Oo, kasi ngayon hindi na lang yung mga DDS ang sumasalsal sa issue. Oo. Ang sumasalsal na rin sa issue pati mga dilawan. In fact, imagine, sabi ko sa inyo mga kutsero walang kakampi si BBM sa politika ngayon. He is alone. Ito ngayon yung bago nilang sinasalsal. Ito. No gift policy brought up after Duran-Duran performance for Marcos's birthday. Ito ngayon yung bago nilang, yun nga, pardon my friends. My friends. Pardon my friends, pero ito yung bago nilang sinasalsal na issue. Kasi nga, kumbaga nasopla yung sa issue ng sa issue ng pera ng bayan eh. Litan ko lang ng konti. Ayan. Nasopla yung sa issue ng pera ng bayan, parang walang kumagat eh. Kasi nga it's hindi yun pera ng bayan eh. It's pera ng friends. Ngayon mga kotsero, ang binibira nila ngayon dahil nga galing sa friends, dahil daw hindi daw tumatanggap ng gift. Oo. Dapat daw hindi tumatanggap ng gifts, sabi. Yun ang sabi nila. Oo, sabi lang nila. Actually, hindi naman bawal tumanggap ng gifts ang officials. Hindi bawal. As long as it is nominal. Nominal, oo. Hindi kailangang extravagant at it is not mamaya ito kasi yung kadalasan kasi tumitigil sila doon sa isang parte lang ng batas eh. Hindi nila ine-explain yung kabuuan. Lalo na yung mga DDS bubulagers. Oo. Tsaka yung mga dilawan. Tumitigil lang sila sa parte nung Civil Service Code. Actually, nabanggit ko na to nung isang araw pa. Pero ulitin ko lang kasi dahil pa rin tatanong sa akin eh. So ito nga, 'di ba? Alam naman na natin yung kwento, nagkaroon ng Duran-Duran. Oo. Again, I'm not a fan because I'm too young to appreciate it. Mas bagay, fan naman ako ni Elvis tsaka ni Beatles. Pero siguro hindi lang ako nahilig. Fan ako ni Elvis, ni Beatles, ni Eagles. Ayun. As far as oldies but goodies are concerned. So yun na nga sinagot na nga yung sa issue ng sa issue ng tawag dito ng pera ng bayan. So wala na sila may babato. After noon mga kotsero, ang finokus naman nila ay yung mga invitations daw to the top billionaires of the Philippines, of the Philippine Islands. Oo. Top billionaires daw. Yan yung mga kaibigan niya, anong gagawin mo? Diba? Diba? I mean, yung mga kaibigan niya anong gagawin mo? Parang halimbawa, kung sa birthday ko, best friend ko si BBM, halimbawa lang, best friend ko si BBM, presidente ng Pilipinas, nag-birthday yung anak ko, best friend ko siya. Alam naman, di ko siya intayin, hindi ko siya imbitahan. Nagkataon, presidente siya ng Pilipinas. Kaibigan ko siya eh. Anong gagawin ko? Di ba? Anong gagawin ko? Hindi ko siya invite dahil presidente siya ng Pilipinas? I don't understand. Anong issue doon? Kung in-invite niya ang mga top billionaires, yun yung circle of friends niya. Anong gagawin natin? And politicians. Top politicians daw for the affair. Anong gagawin natin? They're a political family. Senador siya na matagal. 6 years siyang senador. One term lang siya if I'm not mistaken. 1 term siyang senador. Tapos, naging governor, naging congressman for 3 terms. Ano issue? So, ang circle talaga na iniikutan nila, most probably magiging politiko talaga. Anong issue? Most probably, hindi issue yun. Yung mga kaibigan niya, anong gagawin natin? Alam mo, may imbitahan ako sa may imbitahan ako dyan, sino ba ako sa kanya? Diba? Alam mo, may imbitahan. In fact, mga kotsero, kung invite din lang naman, nung birthday niya, binuksan niya ang buong Malacanang, diba? Nagpa-party siya sa Malacanang para sa public.
Binuksan niya ang mga gate ng Malacanang para lang magpa-party sa birthday niya. Kung invite at invite lang namang hindi niya ka-close at hindi niya kilala. So, hindi counted yun. Hindi counted yun, no? Hindi counted. Sinong presidente na ang gumawa ng ganun? Lapa, di ba? Siya pa lang. Lapa, di ba? That's one. The guests reportedly had their phones surrendered before the event. Their executive assistants were also allegedly not granted entrance. So what? Again, so what? It's parang ano yan eh. Parang wedding reception yan eh. Halimbawa may kasal ka, tapos meron ka sa invitation, pwede ka lang mag-invite ng +1. Hanggang +1 ka lang. Hanggang doon ka lang. Rules yan ng party. Huwag kang magreklamo. It's not your party in the first place. Oo. It's not your party in the first place. So, pake. 'Di ba? It doesn't make sense. Yung mga batigos, it doesn't make sense eh. Las Vegas Talent said that the minimum budget for booking Duran Duran for events is 500,000 to 875,000. Wow, inflated ah. Inflated. Ano yan? Selective kayo. Paano to? SeattleTalentBuying.com. Seattle Entertainment Group. Bakit sa kanila mas mura? O dito na lang ako kukuha kay Seattle. Mas mura sa kanya, 250 to 362,000. 'Di ba? Kung edi sa kanya ako kukuha. Mas mura sa kanya. 'Di ba? Mas mura sa kanya. Edi sa kanya ako kukuha. 'Di ba? 'Di ba? Bakit again, mga kotsero again. Hindi ko alam kung saan. Las Vegas yan, malamang sa malamang mahal talaga diyan. Pero to Seattle, mas mura. At saka mga kotsero, itong amount kapag tinignan niyo yung mga websites, it's always negotiable. Negotiable 'yan. Paano? Magpepresyo ka ba ng 500,000 to 875,000 for 50 people? 100 people? Siyempre hindi. 'Di ba? Walang kukuha sa iyo kung 500,000 for 50 people. My goodness, ano ka? Ano ka, pinagpala ng Diyos. So I mean, this is quite obvious na ano. It's not making sense. Ito yan, yung mga reports na yan. Okay, tapos ang laki naman ng average nila. Laki ng average. But anyway, ito yung hina-highlight. Ito sa RA 6713. Ito sa RA 6713, ito yung Civil Service Code or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Ito ngayon, yung palaging kino-quote. Ayan. Section 7D. Ito yung palaging kino-quote. Tapos, ito yung nakakatawa dyan, mga kotsero, no? Ang kino-quote nila ay, wag na nga dyan, nadilito ko dyan. Dito na lang, mas malinaw. Section 7. Okay, Section 7. Tapos, letter D. Solicitation or acceptance of gifts. Yan. Ang sabi kasi, public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course, from any person. Ito. Dito sila natatapos. Ito yung sasabi ko, mga kotsero, kanina, na lagi nilang laging putol yung pagko-quote nila. Hanggang dito lang. From any person. Public officials shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person. Kapag dyan mo nga naman tinigil yung pagbabasa mo, isipin mo, bawal talaga. Bawal nga naman. Kasi nakasulat from any person eh. Di bawal nga. Di ba? Di bawal nga. From any person eh. Pero kasi, meron pang kasunod na isa pang phrase.
in the course of their official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Simple put, mga kotsero, bawal manuhol. Ganun o kasimple yun. Bawal manuhol. Bawal tumanggap ng suhol. Kasi ito, para sa public officials eh. Bawal tumanggap ng suhol. So kung ganito ang nangyari, halimbawa, lang naman. Yung friends ni PBBM sabi, uy, pare, Pards, Paps. Uy, Paps. Oo. May plano kami sa'yo sa birthday mo. Oo. Bigyan ka namin gift. Ng gift. Yung gift namin sa'yo, kami magbabayad ng entertainment mo sa birthday. Oo. Duran. Oh, syempre. Wow, Duran. Ganyan. Okay, fine. Pero gagawin lang namin yan kapag ganito. May project kasi. May project kasi ako, kailangan ko ilusot. Okay lang ba? Oo. Pero may Duran ka. Ka mag-alala sa birthday mo. Sagot ko na. Oo. Pero palusutin mo naman tong kontrata ko. Ayan, no? In the course of their official duties. Presidente ka naman eh. Kaya mong ilusot yan. Pasok mo na lang yan sa sa DOTR o pasok mo sa DPWH. Yung ko na lang, yung bata ko na lang kunin mong kontraktor. Oo. Ikaw na bahala. Yun yung in the course of their official duties. Yun. Ganun. Yun yung mali. Okay. Ngayon, ang tindi ng kapalit ni Duran, no? Kontrata. Oo. Ang hirap. Diyos ko. Ang pangit. So, ganon. Kaya nga ang tanong ko, nung pumutok pa lang tong issue na to, ang tanong ko, ano yung kapalit? Meron ba kayong masasabing kapalit? Yung bang mga nagki-criticize may sinasabing kapalit? Kasi in the course of their official, hindi, kasi again mga kotsero, you cannot quote a provision and cherry pick. Cherry pick, saan pipiliin mo lang kung anong gusto mo dun. Cherry pick kung ano lang yung papabor sa'yo. Hindi. It cannot happen like that. So, kung solicitation or acceptance of gifts, number 1, aware ba si BBM na meron? Na may Duran, number 1. Aware ba siya? Ngayon, mga kotsero, ito yung pinapalabas nila ngayon. Ganun ngayon yung pinapalabas nila na kaso. Oo, ayan. Ito si Malutikia sabi, oo, that is ano? Ano mo yan? Sa sobrang excited nilang manita kay BBM, nagkakamali na sila sa kanilang mga kinukot. Anyway, party pa more, explain pa more, lalo kayong nalulubog. That is was. A gift is mind-boggling because of PD46. Okay? PD46, luma na to eh. 1972 pa nga, di ba? Which I think, if I remembered correctly, but I could be wrong, is already amended by RA 6713. So, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, again, see? Graft and corruption. Bakit? Kasi nga, suhol. Ang mindset nila, suhol. Okay. Wala talagang conflict of interest ngayon at delikadesa. Surprise party pero may printed invites at may notice to invite on what to do. O yan, no? Kasi daw, nakita daw kasi nila yung watermark ng Office of the President. Imposible hindi niya alam yan. Imposible surprise yan kasi may invitation eh. Oo. Pwede rin naman kasi na gumawa sila ng, alam niyo ba kung ilang offices meron sa Office of the President? Merong Presidential Management Staff. Merong yung Office of the Executive Secretary. Ang humahawak ng Presidential Management Staff, if I'm not mistaken, yung dating hinahawakan ni Ang Pin. Oo. Hindi ko na alam kung sino na ngayon. Pero yun yung ang trabaho nun really is to organize the office of the president. I-organize niya.
Tapos meron pang Office of the Executive Secretary, which is also under the Office of the President. Alam nyo mga kochero, they could have organized this without BBM's knowledge. Is it possible? Yes. Bakit? Nagtatrabaho yung tao eh. Surprise nga eh. Surprise nga eh. Eh kung kinuntsaba nila yung asawa. Diba? Ma'am FL, huwag niyo po sasabihin na pero may pinaplano po kaming birthday celebration, etc. etc. Secret lang po, huwag niyo po sasabihin kasi pero kami na po mag-organize ng lahat. Kami po maglalabas ng invites, etc. etc. Kaya nga surprise eh. Ibig sabihin may ibang nag-organize. And again, mga kochero, an invitation, pinost ko to kanina sa Facebook ko eh. Ang invitation is not proof of graft and corruption. Hindi ko ebidensya ng graft and corruption ang imbitasyon. If anything, it only proves na nagkaroon ng event. Again, mga kochero, if anything, napapatunayan lamang nitong imbitasyon na to na nagkaroon nga ng birthday party. That's about it. Yun lang yun. Nagkaroon ng event. That's about it. O tapos, how does this prove corruption? Yan. Tapos meron pa pala akong nakita kanina, hindi ko lang naisama dito. Ngayon ko nidadagdag. Ito kasi sabi nung isa sa mga yung kumikita ng 1 million a month galing SMNI. Kumikita ng 1 million a month to guys ha, wag niyo maliitin to. Sabi ni Fugitit. Friendship lang talaga, no favors, no deals. Really? #wag kami. Sabi niya. Imposible yan. Magre-regalo lang out of friendship. Oo. Kasi diyan kayo sanay eh. Sanay kasi kayo sa mga X-deal. X-deal ba matatawag yun? Hindi X-deal yun eh. Diyan kasi kayo sanay. Sa discarding may kapalit. Yung friendship nyo kasing lahat, transactional. Baka kasi doon kayo nasanay. For example, ito. April 29, 2016. Grabe, tagal na palang ginagawa ito ni Digonggong, no? Duterte on birthday deposit allegations. Ibig sabihin yan, marami akong kaibigan na mayaman. Marami daw siyang kaibigang mayayaman, guys. Sabi ni Digong. Pakisagot naman to, Jason Sao. Friendship lang talaga? Friendship lang talaga? Talaga ba? Friendship lang talaga? Wag kami. Di ba? Malutikiya? Oo. Friendship lang ba talaga yon? Malutikiya? Wag kami. Ay, nako. Sabi, Presidential candidate Rodrigo Duterte remained coy on Friday when asked directly about supposed multi-million peso deposits to his bank account during his birthday in 2014 as alleged by Senator Antonio Trillanes IV. Ibig sabihin yan, marami akong kaibigan na mayaman. Umamin siya eh. Umamin eh. Umamin eh. Tapos, pressed if deposits made were gifts, he replied, alam nga naman hinold up ko. Confession. These are my confessions. Just when I thought I said all I can say. Umamin si Koloko. Ay, nako. Duterte said he never denied the existence of the account. Oo. Ang sinabi ko, wala akong deposito na ganoon kalaki. So, ibig sabihin, totoo yung account, totoo yung laman, totoo rin kanya yung laman, pero hindi sa kanya nanggagaling yung deposits. Hindi sa kanya nanggagaling yung deposits. Oo. Ay, kanina nanggagaling. O, di sa mga mayayamang friends daw niya, sabi niya. Ibig sabihin, sa mga mayayamang friends niya, ganun lang kasi yung kasimple. Ganun lang kasimple yun. Tapos, mga kochero, ang nangyari, nung tinanong siya ulit tungkol dun, nagbago na ng tono. Nagbago ng tono nung tinanong siya ulit pagkatapos. Nagbago ang tono.
Later, however, when asked again if these birthday gifts were considered improper, sabi niya, nagjo-joke lang daw siya. Nagjo-joke lang daw siya. Oo. Kayo ang nagsabi niyan, hindi ako. Eh kung ganoon, marami pala akong kaibigan. Kapag ganoon, pinapasakay ko lang kayo. Ano ba kayo? Uy. Diba? Pag siya, lagi mga kotsero, pag siya nahuhuli sa sarili niyang kabalbalan, sasabihin niya, hindi, joke lang. Ano ba kayo? Tulad ng sinabi niya, nagmamariwana siya. Tulad ng sinabi niya, nagmamariwana siya. Hindi, joke lang yun. Pero ay magpa-drug test. Hindi. Ano ba, joke lang yun na akin yung bank account. And by the way, parang ang total yata niya is around 50 or 70 million pesos. Parang ganun, if I'm not mistaken. Malaki amount. And, ano ba, joke lang yun. Ano ba naman, wala akong mayayamang kaibigan, joke lang yan. Pero inamin na niya nung una. Sabi pa nga niya, hindi ako nagde-deposito. Wala akong deposito na ganong kalaki. So kung hindi ako, di yung iba ang nagde-deposito, di ba? Ganon. Tapos, anong sasabihin ng mga ano niya? Anong sasabihin ng mga tao niya? Yung mga DDS bubulagers niya. Oo. Ang sabihin, yun pala, joke lang pala. Alam niyo naman si Duterte, he's always saying something that he doesn't mean, you know? Oo, ganun eh. Nakakasawa na yung ganung palusot, guys. Palagi na lang. Pag may sinasabi siyang kabalbalan, ang isasagot palagi, nagjo-joke lang siya, ganyan. Sinabi ni Digong, kill them all. Ano sinabi? Hindi, ano ba kayo? Hyperbolic statement lang yan. Meron naman mga katulad ko before, tatanga-tanga, naniwala. Hindi nyo na kami mauuto ngayon. He is a lawyer. His words are very precise. Kilala ko yan. Sabi ni Tony Gandang Harry. He is a lawyer. His words are very precise. Oo. Ganon. Hindi lang yan mga kotsero. Meron pang isa. Wag ako. Duterte admits receiving gifts from Kibuloy. Yan na tayo eh. Kaya pala hindi maisuko. Nung tinanong siya, nasaan si Kibuloy? Alam ko kung nasaan siya, pero secret. Kasi pala, dami na pala naiabot sa kanya. Yun pala yun. Ang dahil palang naiabot kay Kibuloy. Ni Kibuloy kay Digonggong. Marami. Ito sample pa lang to. Actually, meron pa nga isa. Ito muna. Mamaya na isa. Davao City Mayor Rodrigo Duterte on Monday admitted his friend Apollo Kibuloy had given him gifts including properties and cars. During Kibuloy's late night show, Duterte said he had 3 properties at Woodridge Park, Maa, in Davao City given to him by Kibuloy. Ano ngayon? Jason sa Malutikia, pasok ba yan dun sa RA 6713? Kaya ba nakakagawa ng krimen noon si Kibuloy? Nakakapagkahasa siya ng mga bata anytime he wants? Nakakapag-launder siya ng pera anytime he wants? Is it because of this? Sabi, the tough-talking local executive said Kibuloy had also given him a Nissan Safari. Wow. Safari. High-end. Oo. High-end. Pero medyo luma na yung Safari. Wala na yung Safari actually. Patrol na ngayon. Patrol na yung pumalit sa Safari, di ba? Patrol na. Wala na yung Safari. Medyo luma na yun. Pero to Expedition, hindi. Kailan ba to? 2016? Medyo may mga modelo pang Expedition yan. Nung panahon na yan. Pagpunta ko ng airport, P300, hindi na makabalik. So, P600. 600 pesos. Nagbalikan siya, airport, hanggang sa bahay niya, 600 pesos daw ang binayaran. Okay. Sabi niya, I said, Pastor, iyon na yan. Pastor, that's yours. He said, referring to the Ford Expedition, so binalik ko, I gave it. So ginamit pa rin niya. Pero yung anak doon niya ang kumuha. Si Sarah. I returned it. Then Sarah got mad because she wanted it. Sa daw ko pang gasolina, ganyan-ganyan. Ito yung sinasabi ko.
With his 30 years of friendship with Kibuloy, Duterte said the pastor would always buy 2 so he could give 1 to him. Ito sinabi niya to. Actually, meron pa nga meron pa isang picture na pinagyabang, meron 2 Rolex. Parang nagtutwining sila. Nagtutwining sila. Meron siyang Rolex na twinning sila. Lahat ng gamit ni Kibuloy daw, bumibili daw talaga siya ng 2. Isa ibibigay niya kay Digong. Paano yan? Paano mo mapaliwanag yan? Meron pa mga jewelry. May mga pictures yun eh. Hindi ko na nakuha yung pictures. Pero may mga pictures yun. Bibili raw ng bracelet si Kibuloy, 2, isa para kay Digong. Sing-sing, ganun din. Relo, ganun din. Tapos, the mayor also narrated an incident where he went to the United States to treat his sweaty hands and Kibuloy offered to pay for the mayor's expenses for a neurosurgeon. Wow. Wow. Ganon. Tindi, di ba? Ito pala yun. Yung sa bank account, 211 million pesos. Ito yun, no? Yung birthday gift, 211 million pesos, guys. Na birthday gift. Tapos, ang maganda dyan sa 211 million pesos na yan, na birthday gift kay Digong, yung account ng yan, yung sa BPI Julia Vargas na yan, joint account nila ni Sara Duterte. Joint account nila ni Sara Duterte, according to Trillanes. Tapos may mga nagtatanggol lang sabi, hindi naman daw niya tinanggap yan, hindi naman daw niya tinanggap yan. Si Digong din mismo nagsabi, hindi niya tinanggap yan, etc. etc. Well, he can say whatever he wants. Patingin ng titulo. Mamaya si Duterte pala nakatitulo doon, di ba? Or sino nag-o-occupy doon? We don't know. Basta ang report is tumanggap siya. Tumanggap siya ng gifts. Sige, wag na yung real property. Yung mga na lang, yung mga alahas na lang, relo, alahas, pera, etc. etc. Ngayon mga kotsero, again, kaya nga sinasabi ko sa mga sa mga Duterte Balahura supporters. Kung maninita kayo, siguraduhin niyo malinis din yung bakod niyo. Kasi nagnanaknak, mas nagnanaknak ang bakod niyo. Mas madumi ang bakod niyo. Diyan sa pagiging DDS niyo. COA report. COA lahat yan. 12.29 billion, 6.9 billion, 15.4 billion. Yung mga disallowed, etc. etc. Ang galing, di ba? 10 million sa confidential funds, reward payment, 34.85 million sa various goods. Ito yung lagi kong na nagtitripan yung various goods tsaka yung medicines. Reward mo various goods, loot bag, tsaka medicines. Diba? Anong klase? Madidisallow talaga eh. Bawal kasi yon, hindi pwede yon. Oo. So again, mga kochero, let's go back to the core of the issue. The core of the issue is nagka-cite kasi ng law eh. Wala namang problema sa akin kung mag-cite ng law. Kasi kung mali, di mali, di ba? What you allege, you have to prove. Number 1, kung sinabi niyong pera ng bayan, saan kinuha? Ang sabi, sa friends daw. Di pera ng bayan yan. Ngayon, bawal daw tumanggap ng gifts. Sabi ng mga DDS. Okay. Sige, number 1, ang nakasulat dun sa RA 6713 is kapag the gift is in connection. In connection, ibig sabihin, ito, ang gift ay dahil sa iyong trabaho o responsibilidad or suhol sa iyong pagiging sa iyong posisyon, ayun daw yung bawal. Yun daw yung bawal. Pag nanuhol ka at tumanggap ka ng suhol. May anti-graft and corruption something pa. Nasaan yung graft and corruption? Dapat lumabas yan sa audit report next year. Dapat lumabas yan sa audit report next year. Yun lang akin. Kasi alam nyo mga kotsero, wala naman silang ebidensya eh. Wala silang ebidensya of any tawag dito, misuse. Wala silang ebidensya ng korupsyon. Wala silang ebidensya. So kung wala ka ebidensya, ba't may pipilit na totoo yung sinasabi mo? Sana, bago nagkukuda, meron munang ebidensya. Sana. Kaso, wala eh.
Wala eh. O ano, may sino nakukumbinsi nila? Wala. Oo. Sino nakukumbinsi nila? Wala. Kasi mas convincing kasi kung may ebidensya. Kaso nga lang, ang problema dito sa mga to, sa mga DDS lalo, kapag nagpo-produce sila ng ebidensya, laging tawag dito, laging peke. Kaya ano eh, sabi ko sa inyo, mga naniniwala na lang talaga sa mga DDS bubulagers, mga tanga eh. Ngayon, kung gusto niyo ng propaganda, walang problema, sige. O di magpakita lang ng ebidensya. Madali naman makumbinsi ang mga Pilipino basta may ebidensya eh. Ang problema nga, ang hiling lang mameke ng ebidensya. Pidea leaks, o peke. Pulburon video, peke. Sila na naman nagpupumilit, authentic yun eh. I mean, the whole Philippines, majority of Filipinos pala, not the whole Philippines, pero majority of Filipinos will not believe that video. Do not believe that video. O paano ngayon yun? Wala kayong magagawa. Wala kayong nakukumbinsi. Anong gagawin natin? Wala kayong nakukumbinsi. Diba? Tapos may mga puro double standards pa. Anong gagawin natin dyan kung puro double standard, diba? Anong gagawin natin dun? Walang pakinabang yan pag puro double standard. Kasi kada bato nyo, babalik sa inyo. Buti sana kung linis-linis ng Sara Duterte. Buti sana kung linis-linis ni Digong Duterte. Walang mangyayari. Walang mangyayari. So, ang mangyayari lang, mag-iiyak lang sila na mag-iiyak. So mga Kochero, once again, maraming po salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. Jared Pulido ang pangalan, and I'll see all of you in our next live stream. God bless you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?